So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong si former spokesperson, Harry Roque. At literally, I can say sa inyo na flight is guilt nga naman talaga para dito kay Harry Roque. Alright, so ngayon, unang question natin dyan, kailan siya nakatakas? Bakit walang info ang National Bureau of Investigation? Beside mga minamahal, merong ilbo. Bakit nakatakas? Sino yung nagpatakas? Sa madaling sabi, hindi pa natin nalalaman ang buong katotohanan, pero yung pinaka-question natin dito, kasi pinaghanap siya ng ilbo, di ba? So, paano siya nakalabas ng bansa? Kasi mga minamahal, reflection po sa ating Pangulo, sa ating Presidente, yung trabaho ng mga ahensya. Okay, let's say na ang humahawak dito ay ang NBI, National Bureau of Investigation. So ngayon, dahil palpak at mukhang mahina nga yung intel ng ating NBI, dahil hindi nga nila nahuli si Roque. Mga minamahal, hindi po to first time na nangyari. Nangyari to kay Alice Gu, kay Wesley, kay Cassandra Leong. Actually, may kasabayan nga ni Harry Roque na itong si Cassandra Leong na nilabasan ng ILBO, ng lookout bulletin order. Magkasabayan sila yung 12 na lumabas yung ILBO. Kasabay niya si Cassandra Leong. Diba? Nangunguna si Cassandra Leong nga, tapos pang-anim ata itong si Harry Roque, if I'm not mistaken. Panoodin nyo na lang yung video mga minamahal nung August 6, yung nag-issue ng ILBO, yung Philippine government dito sa mga taong to. Kasabay niya si Cassandra Leong, and yet nakatakas si Ong, nakatakas si Roque. Pero good job din naman, kodo sa ating gobyerno, dahil naibalik naman ang mga taong pinaghahanap ng batas. Katulad ni Cassandra Leong, 24 years old pa lang, pero ang daming kaso. Si Alice Gu, si Wesley, hindi pa natin nakikita. Pero mga minamahal, kung nagawa nga nila kay Alice Gu, kay Cassandra Leong, bakit hindi nila nagawa kay Harry Roque? So I think may pagkukulang din dito. To be honest, mga minamahal, huwag niyo akong i-bash. May pagkukulang ang NBI dito. Una, kay Alice Gu, tinutukan nila yung kaso. Diba? Tumutok sila sa kaso ni Alice Gu eh. Pinagtuunan nila ng pansin, pinaglaanan nila ng oras, ng panahon. Pero itong si Harry Roque, although may ilbo na, pero parang pinabayaan eh. Oo, ganun yung nakikita ko, parang pinabayaan itong si Harry Roque ng batas. Diba? Kasi parang hindi relevant, parang ganon. Alright. So, pag-usapan muna natin. Recap lang muna tayo ng just a little bit lang naman. Diba? Bakit nga ba umabot dito sa punto? Nasa na yung ballpen ko? Si Harry Roque. Actually, lahat ng nangyayari sa kanya mga minamahal ay senaryo po yan ng kanyang matabil na bibig. Oo. Kasalanan niya din naman po talaga in the first place. Siya yung gumawa ng way para umabot siya, umantong siya sa puntong ito. Hindi di porket lawyer ka, kailangan mo nang i-defend yung sarili mo sa pamamagitan ng pagsasalita ng pagsisinungaling. Diba? Hindi po pwede yung ganon. Although magaling na lawyer, itong si Harry Roque, pero mas magaling yung House Quadcom. 'Di ba? Kasi pinilipit siya sa sarili niya mismong mga bomba. 'Di ba? Sa sarili niya mismong bibig. Kumbaga, ginisa siya sa sarili niyang mantika. So ano ba yung issue? Remember mga minamahal, ang tabil ng bibig niya, nung sinabi niya na lahat daw, meron daw siya mga document, ganyan-ganyan. Remember yung transaction niya sa Biancham and the other companies such as yung sa Bataan, 'di ba? Tapos yung sa Tubo Benguet. Alam ko naalala niyo yun, 'di ba? Yung transaction niya. And then mga minamahal, ang sabi ni Harry Roque,
ano daw siya, hindi na daw po sila yung majority shareholder. Pero balak daw po nilang, tama ba yung term ko na renew para makakuha ulit agad sila ng share. Basta, mga minamahal, ang sabi ni Harry Roque, hindi na daw po sila yung majority shareholder ng company. Diba? Yan yung sabi ni Harry Roque doon sa House Quad Committee hearing. Pero, ang nakakapagtaka kasi dito mga minamahal, diba, just like what I said, sabi niya, hindi daw sila yung majority shareholder noon. Diba? Lagi niya sinasabi yon doon sa hearing. Pero yung punto dito, mga minamahal, hindi nagmamatch. Nagko-contradict po yung sinasabi ng kanyang matabil na bibig sa mga dokumento. Diba? Hindi na nagmamatch. So ngayon, sinabi ng isang kongresista, si Barbers ba yun or si Luis to? I don't know, nakalimutan ko na. Kung po pwede, dalhin ni Harry Roque, mga minamahal, yung extrajudicial settlement ng state tax ng kanyang auntie para i-justify na pinamana nga sa kanya yung lupa ng kanyang rich tita. So, hinihingi yun. Bukod pa doon, hinihingan din sila ng BIR, hinihingan din sila ng ano pa ba yung mga hinihingi dito kay Harry Roque? Yung SALN, tapos trust agreement, yan. Yan yung mga hinihingi dito kay Harry Roque. Ngunit mga minamahal, after that, hindi na po siya nagpakita. Umuo siya, pero hindi na po siya nagpakita. So, ano lang to tawag dito, recap na lang to, pinag-uusapan natin. Kasi, aabutin tayo ng 5 oras kapag uusapan natin ulit yung from the very beginning. So, mga minamahal, sa madaling sabi, ang nagpahamak kay Harry Roque, yung matabil niyang bibig. So, ngayon, umuo siya. Sabi niya, oh, thank you, Barbers. Dahil ako ay binigyan ng pagkakataon na dalhin yung mga ito, ganyan. Sabi ni Harry Roque. And then, after nun, hindi siya na dumalo, hindi na siya umattend, kaya nagkakaroon ng order na siya ay isa-cite and contempt dahil sa pagsisinungaling. Diba? Alam niyo yan. Ipapasite and contempt itong si Harry Roque dahil hindi siya umattend. Tapos doon na po nagtago itong si Harry Roque. So, nung pagtatago niya po noon, nung mga panahon yung mga minamahal, I don't know kung after niyang na-cite and contempt for 1 day, tapos diba nakalaya siya, pumunta pa nga siya ng EDSA noon After siguro noon, lumipad na siya. Kasi yung asawa niya na-involved na din Kasi always niya sinasabi na, wala na daw silang hindi, daw lang, shareholders lang daw sila, pero hindi talaga sila yung may-ari. Pero ang pumipirma, doon yung asawa niya. Remember yung sa Tuba Benguet? Kung saan may mga nahuling mga wanted din sa batas. Diba? Doon sa mismong paupahan nila. So, sa madaling sabi pa kami naman, paano yun? Paano nangyari yun na hindi kayo yung majority shareholder ng Biancham? Diba? Tapos, yung asawa mo, bakit siya yung pumipirma doon? Alam ba ng asawa mo na yung mga umuupa doon sa bahay ninyo ay tawag dito, mga law-abiding citizen? Diba? May mga kasalanan sa batas. Tama ba? Law-abiding citizen. Anyway. Diba? So, alam ba yun ng asawa mo? Kaya din siya tinatanong. Diba? Nag-issue. Sa PINA ata yun. Para dumalo yung asawa ni Harry Roque. Yung magpaliwanag lang ba siya? Pero hindi din nagpaliwanag. Pumunta na Singapore kasi may sakit daw. Yun yung sabi sa kwento, may sakit. So, ngayon mga minamahal, ano yung pangyayari after nun? Si Harry Roque, tawag dito, motion to quash. Alam ko, naalala niyo yun Di ba yung issue, yung motion to quash na pinapahinto ni Harry Roque ang investigation ng House Quad Committee hearing at wag na daw sa kanya hingin yung mga dokumento kasi nababiolate daw yung right of privacy niya. Pero mga minamahal, bakit yun yung defend niya, yung right of privacy? Yung SALN, hindi naman yun privacy. Public yun. Yung BIR, di naman yun So, ano yung pinupunto ni Harry Roque?
Tapos, sa Supreme Court, nagpapansin din itong si Harry Roque. Nagsampa siya, nag-file siya yung writ of amparo. Parang ginagaya niya sa sarili niya, yung senaryo doon sa writ of amparo. Pero ano na yun hindi yung pinansin, kumbaga wala na yun. Ano siya doon, talo siya doon. Diba? Anyway, mga minamahal, yun, yung short life ni Harry Roque dito sa Pilipinas. Patungkol yun yung issue doon sa Pogo, diba? Yung paglabag niya sa na involve yung kanyang pangalan hanggang sa nagkaroon na ng sanga-sanga, 'di ba? Kasi una talaga doon yung yung nakita yung pangalan niya doon sa papers kay De La Serna, 'di ba? Kay ER De La Serna. Tapos nasundan na nagkasanga-sanga na, 'yon. 'Yun yung kwento ni Harry Roque. Now, yung punto natin dito, bakit late na kumilos yung National Bureau of Investigation? Kung saan nagsalita itong si Sara Duterte, November 25, nagsalita siya nang sabi niya, may mga anak si Harry Roque, ayaw niyang iwan, pero dahil nga sa government, umalis itong si Harry Roque, di ba? So, nang dahil doon, yung NBI, confirm nga nila na si Harry Roque wala na sa Pilipinas. So, yung question dito, bakit alam ni VP, tapos kayo, hindi? Di ba? Although sabihin na natin, pwede sabihin na Harry Roque na umalis na nag-text siya kay VP. Pero bakit mas nauna pang nalaman ni VP na nakaalis ng bansa si Roque instead na kayo? Di ba nandyan kayo sa katungkulan? Pinaghanap siya ng batas. Di ba? So, ano yung nangyari? Bakit nagkaganoon? Pero for me, dapat may pananagutan din dito si Vice President. Kasi Vice Presidente siya ng gobyerno, kalaban niya yung mga kumakalaban sa ating pamahalaan. So, dapat may pananagutan din si VP, no? Pero I don't think so na magsasalita yan. Pwede niya namang sabihin na, si Harry Roque wala na sa bansang Pilipinas. Pero the way na pinagtakpan niya, parang dapat may kaukulang batas din dito para kay VP, no? So, ngayon ang question natin dito, kasabot ba si Sara Duterte or yung pamilyang Duterte sa pagpapatakas dito kay Harry Roque? Yun yung tanong natin dyan. So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.